sa lahat. Sa pool sa video na ito kung paanong tumama ang cargo ship sa poste ng isang tulay sa Baltimore, Maryland sa Amerika. Sa loob lang ng ilang segundo, tuluyang bumagsak ang tulay. Nasa tulay pa naman noon ang ilang manggagawa dahil sa road repairs. Ang update sa kanila at iba pang detalye sa trahedyang yan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-27 araw ng Marso, taong 2024. Kasamang buong puwersa ng News 5, narito na mga Frontline na balita. Ngayong Miyerkules Santo, PTEX nagdagdag na ng mga bus para sa libo-libong pasahero. Nakumpiska riyan mga patalim at mga gamit pang samgyup. Sa NAIA naman, hindi nakaka-fresh dahil balyado ang mga aircon. Isang pasahero sa Batangas Port nahulog sa barko. Pila sa pantalan, abot na hanggang labas sa dami ng mga pasahero. Pagsigip ng trapiko ngayong dagsa mga pauwi ng probinsya, sinabayan pa ng malakas na ulan. Ang lagay ng panahon ngayong Holy Week, alamin! 5 taong tigil operasyon ng biyahe ng PNR sa Metro Manila magsisimula na bukas. News 5 Exclusive. 2 buwang gulang na sanggol, patay matapos tamaan ng pertussis sa Cebu City. Pilipinas, lumabag umano sa kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China, kaya tayo binobomba ngayon ng tubig. Ayon yan kay Attorney Harry Roque. Buwelta ng Administrasyong Marcos, yung China ba hindi lumalabag? Mga peking opisyal ng gobyerno nag-alok ng kontrata para sa isang dam project. Pero nambudol lang pala ng kalahating milyong piso. Dagdag kay alaman. Krus na sumisimbolo noon sa parusa at kamatayan, paanong naging simbolo ngayon ng pananampalataya? Uwian na, Miyerkules Santo na. Mahigpit ang inspeksyon sa PTEX dahil sa libo-libong pasahero ang nagpunta roon para umuwing probinsya ngayong Semana Santa. Kabilang sa mga nakumpiska ang mahigit 100 gamit na pang-samgyup. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, anong sitwasyon dyan sa mga oras na ito? Cheryl, makikita nyo mula dito sa aking kinatatayuan na talagang napakaraming pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Hindi na bago, Cheryl, yung nagkakaubusan ng ticket sa mga bus. Ang sabi ng PTEX management kanina nung nakausap natin sila ay lahat ay makakauwi sa probinsya ngayong Miyerkules Santo. Pero alam mo, may mga nakausap din tayong mga pasahero kanila nagsabi na sila ay mga chance passengers. Paikot-ikot dito sa PTEX ang ilang pasahero, partikular na yung mga papuntang Albay at Camarines Norte. Dumidiskarte sila ng ticket dahil fully booked na. Ayan, lahat ay natalon ko. Saka doon sa kabila. Tatarin ko pa po yung kapatid ko kung paano pwede namin gawin. Wala na fully booked na. So iniisip ko, chance passenger na lang. Paano mo pag wala pa rin chance passenger? Bukas na lang o sa biyernes na naman? Dito lang muna ako magpalipas ng gabi, wala namang problema. Hindi naman gano'ng nagmamadali. Sa pagtataya ng pamunuan ng PTEX, hindi bababa sa 150,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong Miyerkules Santo. Pero pagtitiyak ng PTEX, makakauwi ang lahat. Mahigit 1,000 special permit ang ibinaba ng LTFRB para sa mga dagdag na bus na babiyahing probinsya. Kahit naman ito yung nagkakaubusan na, kampante naman kami na pag may mga dumating pang pasahero, mapagsisilbihan pa natin kasi meron tayong mga naka-standby units. Siyempre, matindi rin ang inspeksyon sa mga bagahe kung hindi mano-mano. Dumaraan ito sa mga K9 unit. Samot-saring patalim din ang nakumpiska sa mga pasahero at mahigit 100 butane gas na madalas ginagamit pang samgyup. Medyo dumami yung nagdadala ng butane gases, no? Yung mga portable butane gases. Siguro yung mga gustong magsangyup sa kanilang mga probinsya, dumadami. Bawal po ito kasi
napaka-peligroso po. Imagine niyo po, napaka-flammable po nito. Ilalagay niyo po sa bagay. Kung ilagay po yan sa ilalim ng bus, mainit. Baka po simulan pa po ng sakuna. Cheryl, ang nakikita niyong pila dito sa aking tabi, ito ay yung mga papuntang Naik, Cavite. At yung dito naman, yung mga nagbabantay dito sa gate na ito, ay yung mga papunta sa Batangas City. Madalas daw talaga na ganito dito kapag ganitong oras. Pero ang pinagkaiba ngayon ay nagkasabay yung rush hour ng mga paserong galing sa trabaho at yung mga papunta sa mas malalayong probinsya katulad ng sa Bicol Region. At as of 6 p.m. ayon sa PTEX Management ay halos 143,000 na yung mga pasahero nagpunta dito sa PTEX ngayong araw na ito at hindi raw malayong lumampas pa ito doon sa projected nila na 150,000. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Inabot naman ng 2 oras ang mahabang pila ng ilan sa bus terminal sa EDSA Cubao. At live mula sa EDSA Cubao, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, mula rito sa bahagi ng EDSA Cubao kung saan nagsisimula na nga rin bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa loob ng mga bus terminal talagang punuan na ng mga pasaherong ilang oras na nga naghihintay makasakay lamang ng bus. Ang ilan ngang pila at halos paikot-ikot na ng mga pasaherong umaasang makasakay pauwi na kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Mahaba na nga, siksikan pa ang pila ng mga pasahero sa bus terminal sa EDSA Cubao. Ang mga biyaheng pa Nueva Ecija, 8 ikot na ang pila at nagsisiksikan din sa loob ng terminal. Halos 2 oras na ang inaabot bago pa man sila makasakay ng bus. Sobrang hirap po. May dala pa po akong bit-bit ng bag, pack. Tapos po itong anak ko. Hindi ko po na-expect na sobrang haba ng pila po dito sa Cubao. Mayroon ding mga foreigner na nag-commute sakay ng bus galing Subic. Hindi naman doon nila alintana ang dami ng mga pasahero. Super easy. The drivers were great. It was a lot faster than taking a taxi. Super inexpensive, and if we had this in America, I'd ride it all the time. Ang ganitong eksena, inasahan na raw ng mga namamahala ng terminal dahil sa sabay-sabay na pagdating ng mga pasahero. Kanina, nag-inspeksyon pa sa mga bus terminal sa Cubao si NCRPO Chief Melencio Nartates Jr. Sa 23,000 pulis, mahigit kalahati raw ang na-deploy ng NCRPO sa mga marataong lugar tulad ng terminal at simbahan. Ayon sa PNP, nakatutok sila ngayon sa focus crimes tulad ng theft at robbery. Sa ngayon, wala pa raw masyadong insidente ng pang-snatch at pandurukot. In a 1 week time, nakapag-record tayo ng not more than 70 cases. So napakababa kasi nag-average tayo, dati nung pag-upo ko nung July, nag-average tayo ng about 150 to 180. Madalas na rin ang pag-iikot ng K9 unit sa mga bagaing bitbit ng mga pasahero. Ayaw raw nilang pakampante kahit wala namang banta sa Metro Manila. Sinuri rin nila mga CCTV sa loob ng mga bus. Minomonitor naman daw ito ng mga bus company para masigurong ligtas ang kanilang biyahe. Pag naka-round trip na yung bus, check na namin yung CCTV. Para sa pasahero, sir, sa daan, pag sila ay yung mga driver namin is nagre-request. So nakikita namin yan through CCTV kasi nagkakaroon tayo ng mandatory checking. Mahigpit ding binabantayan ng MMDA ang bahagi ng EDSA Cubao kung saan lumalabas sa mga bus sa mga terminal. Pag may nagsakay rito minto, matik sir, nagiging obstruction Nakaka-traffic talaga. Kaya ini-insist namin talagang sa backdoor. Jiggy, isa sa mga inaasahan talaga din ng mga otoridad dito yung pagsisikip nga ng traffic dito sa EDSA Cubao dahil sa mga bus na lumalabas sa mga terminal kung saan talagang ito yung tuloy-tuloy na nga pagbiyahe ng mga bus pauwi sa kanilang mga probinsya. Halos fully book na yung mga biyahe ngayon dito sa EDSA Cubao kung mag-check online. Pero sabi naman ng mga otoridad dito at namamahala ng bus terminal, may dagdag na unit naman na inaprobahan ng LTFRB para sa mga mag-walk-in o didiretso nga sa mga terminal mamaya hanggang bukas ng umaga. Kaya may masasakyan pa rin naman daw mga pasahero. Yun nga lang, kailangan magtiis sa mahabang pila. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Pasakit sa mga biyahero ang init sa NAIA. Paano ba naman palyado ang ilang aircon at nagkaproblema pa sa kuryente? Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco.
Simula kahapon, 2 aircon sa departure area ng Terminal 2 ang palyado o mahina ang hangin. Ramdam yan ang pamilya ni Jimmy Rabueno na biyaheng Boracay ngayong Holy Week. Yes, so mainit po, mainit. Pata mo, pawis na pawis nga ang baby namin eh. Kasi baka papawisan, baka ubuhin. Di gaya niyan, mainit ang pawis sa likod. Sa Terminal 3, pinagpapawisan din ang ilang pasahero at ilang naghihintay na kaanak. Medyo mainit pa. Parang kailangan pa lamigan. Inumin akong tubig lagi. Mainit siya, unlike before or dahil sa naka-accommodate maraming tao. Bakit po nakatapat yung electric fan sa inyo? Oo, kasi mainit lalo na yung mga bata. Inano namin talaga sila doon sa may banda, doon sa may gitna. Kasi nainitan nga sila eh. Kumuha pa kami ng mga soft drinks, tsaka juices. Ang init kasi. Pinuntahan mismo ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pumalyang aircon sa Terminal 2. Habang ipinapaayos, naghanda muna ng mga cooler sa terminal. Init, bearable naman yung temperature, no? Pero siguro kailangan ayusin pa nga yan, no? Pinag-usapan na namin kanina ni GM, no? Na itutuloy-tuloy yung maintenance ng ating mga aircon, no? Kasi itong mga aircon na to, mga lumang-luma na, no? Yung iba dito, donated pa ng mga airlines, no? And kung minsan mahirap din kumuha ng mga spare parts, no? Pinapacheck naman ang mga aircon sa Terminal 3. Ayon sa pamunuan ng NAIA, posibleng nakaapekto ang init ng panahon dahil sa El Nino na sinabayan ng dami ng pasahero. Simula Palm Sunday, halos 400,000 na ang dumating na pasahero. Malapit na sa kalahati sa inaasang 1 milyong babiyahe sa paliparan ngayong Semana Santa. Ayon sa DOTR, mabilis ang usad ng pila sa check-in at x-ray counters. Malinis din ang mga pasilidad kabilang ang mga banyo na personal ding ininspeksyon ni Secretary Bautista. Sa mga bebiyahe at nagpaplanong mag-book sa susunod na araw, nagpaalala ang DOTR sa travel scam. Uso raw ang pagbebenta ng murang tiket na posibleng peke. Huwag basta-basta naniniwala doon sa mga murang pamasahe, murang ticket, no? Siguraduhin natin na yung binibilan natin ng mga tickets ay yung mga authorized representatives ng mga airlines. Sabi nga namin, huwag tayong maniwala doon sa nag-o-offer ng something na yung too good to be true, di ba? Kasi malamang yan na hindi totoo. Ang Bureau of Immigration naman, nilinaw na libre ang pagpaparehistro sa e-travel sa international flight. Kasunod yan ng reports na may nag-aalok ng hanggang 5,000 piso para sa pagpaparehistro. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Nasampula ng ilang sasakyan sa clearing operations ng MMDA sa Pasay City. Kabilang sa sinuyod ng mga otoridad ang EDSA tramo at ang Mabuhay Lanes. 12 motoristang iligal na nakaparada ang natikita ng MMDA. May isang SUV at isang taxi rin na nato. Ang operasyon ng MMDA ay para matiyak na maluwag ang daanan ng mga motorista ngayong Semana Santa. Yan ay lalo pat pinayagan munang dumaan sa EDSA ang provincial buses. Arestado ang isang grupong nagpanggap na mga kawani ng gobyerno para mambudol. Siningil daw ng mga suspect ang isang contractor ng kalahating milyong pisong kapalit ng umano'y kontrata para sa isang dam project. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. NBA po kami. Diyan muna. Pulat. Hindi na nakalusot pa ang grupong ito nang harangin ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division sa isang hotel sa Mandaluyong City. Inirereklamo ang 6 na sospek ng pagpapanggap ng mga kawani ng gobyerno sa tangkang panghuhut-hut ng pera. Ang isa, nagpakilala pang piskal. Pero nang hanapan ng ID ay walang naipakita. Totoong piskal kayo? Opo. May IDP card ka? Nagpakilala rin daw ng mga kawani ng Department of Budget and Management, Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways ang mga kasama sa grupo para mambudol. Ayon sa NBI, isang dating alkalde na ngayon contractor ang nagreklamo laban sa grupo. Nag-alok daw ang grupo ng isang kontrata para sa isang dam project sa La Union. Pero bago ma-award ang kontrata, sinisingil nila ng kalahating milyong piso ang biktima. May mga ipinakita pa raw ng mga dokumento at blueprint ang mga sospek. At sinasabi nila na hindi basta-basta makuha yung ganung dokumento at
siya na ang magiging kontraktor pero kailangan lang bayaran yung blueprint ng 500,000. So doon na tayo nagkasa ng entrapment. Isang middleman na tumatayong testigo sa krimen ang hawak ng NBI. Ayon sa kanya, isang kaibigan niyang nagpakilala sa grupo kaya nagtiwala siya. Tiga DPWH yung isa. So alam ko po na tiga DPWH. Yun po na-search ko po yun na talaga nandoon siya. So doon pa lang po, sabi ko, yes, legit kasi natural naman po sa mga government agency na naglalabas po sila ng mga project. Ang ganda po ng pakilala nila sa amin. Pero sa investigasyon ng NBI, hindi konektado sa DBM at TA ang mga nagpakilalang kawani. Todo tanggi naman ang grupo sa paratang. Hindi, wala. Hindi ako nagpapanggap. Hindi naman kami sa kanya nagpanggap. Nahaharap ang mga sospek sa mga reklamong usurpation of authority at staffa. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Isang gentleman's agreement daw ang pinasok noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping para hindi na magtayo ng mga dagdag na struktura malapit sa BRP Sierra Madre. Yan ang binunyag ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque. Pero giit niya, wala sa kasunduan ang aalisin ang sumadsad na barko sa Ayungin. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. The Philippines broke its promise. Yan ang paulit-ulit na iginigiit ng China tuwing hinaharas ng Chinese Coast Guard ang mga barko natin sa West Philippine Sea. Pero ano nga ba itong kasunduan na sinasabi ng China? Pagbubunyag ni Attorney Harry Roque na naging tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon ng kasunduan noon si Duterte at ang Beijing kaugnay sa West Philippine Sea. Nakapaloob daw sa kasunduan na ito na panatilihin ang status quo o walang magbabago sa kasalukuyang estado sa pinagtatalunang teritoryo. Ibig sabihin, walang construction materials at repair installation na gagawin sa BRP Sierra Madre. Ang status quo as is where is. Walang gagawa ng further improvement sa kahit anong infrastruktura na meron na naroroon. Walang dagdag at wala ring bawas. No? So yun ang ibig sabihin ng status quo. Kung ano yung naroroon na, hayaang manatiling ganun lamang. Pero sabi ni Roque, verbal agreement lang ang naturang kasunduan. Hindi po siya tratado na magbabind kay Presidente BBM. So totoo po, yung gentleman's agreement na yan was valid only sa administrasyon ni Presidente Duterte at ng China. Pero ang tanong, ano ba yung mas mabuti na naging polisiya? Yung dati na meron tayong kapayapaan dyan sa West Philippine Sea o yung ngayon na malapit na tayong magkaroon ng gera? Sa kabila niyan, nilinaw ni Roque na walang kasunduan ang Pilipinas at China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gumawa lang daw ng paraan si Duterte para matigil ang pambobomba ng water cannon tuwing may resupply mission. Si Presidente nag-isip siya ng pamamaraan para maging mas mapayapa at mas maging mainit ang samahan natin. Sa tingin ko, hindi yan naging dehadong Pilipinas dahil nung panahon na nagkaroon tayo ng mabuting relasyon, tumaas talaga ang kalakalan, tumaas ang mga investments ng China rito at tumaas din ang tourist arrivals galing sa China. Iginiit din ng National Task Force on West Philippine Sea na walang kasunduan ng dalawang bansa na alisin ang BRP Sierra Madre. Wala ring dokumentong magpapatunay rito. Ayon naman kay Task Force Assistant Director General Jonathan Malaya, ang China ang may paulit-ulit na paglabag sa pagharang sa ating resupply mission. Nauna na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na illegal ang mga pangakong binitawan ni Duterte sa China. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Walang makakapigil sa resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Yan ang tiniyak ng AFP kahit pa mas nagiging agresibo ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa video na ito nakuha mismo sa loob ng resupply boat ng Pilipinas na unay sa May 4 nitong Sabado, animoy binabagyo ang bangka sa lakas ng kaliwat kanang water cannon ng mga barko ng China. Kanya-kanyang tago ang mga crew at meron pang napadasal. 3 tauhan ng Philippine Navy ang sugatan dyan. Akala nga raw nila, katapusan na nila. Nangyari po kasi naman parang front or ano na kami. Kanya-kanyang tago. Nag-iwalay na kami. Kahapon, personal na kinumusta ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang mga sugatang sundalo sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa, Palawan.
Ginawaran sila ng Medal for Wounded Personnel bilang pagkilala sa ipinamalas nilang katapangan. Ayon pa kay Browner, ang panibagong pambobomba ng tubig ng China ay ang pinaka-agresibo at pinakamapanganib na ikinilos nila kumpara sa mga nakaraang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Yung pressure ng water was enough to throw one of our personnel, yung tinamaan. Hindi po natin alam yung objective talaga nung Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon, no? But the fact is, malakas yung stream ng tubig na binuga ng kanilang water cannons. Sa kabila niyan, naihatid pa rin ang mga supply na pagkain at tubig sa BRP Sierra Madre sa pamamagitan ng rubber boat. Nakalusot man itong Sabado, paano na kaya ang susunod na resupply mission ngayong mukhang gigil ang China? Ayon kay AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos, walang makapipigil sa resupply mission ng Pilipinas. Pwede pa naman daw gamitin ang resupply boats na Unaiza May 1 at 3. Under repair and maintenance naman ang Unaiza May 2 at 4, pati na rin ang ML Kalayaan. Balak na rin daw ng AFP na magpatupad ng panibagong taktika ngayong mas agresibo sa dagat ang China. Pinag-aaralan din ng mga plano sa posibleng worst-case scenario. Pero sa ngayon, magtitimpira ang AFP alang-alang sa kapayapaan sa rehiyon. While we are enraged and disgusted with the actions of our adversary in the West Philippine Sea, ayaw din natin magkagulo kasi walang panalo kung magkakagulo. Maging ang South Korea, Canada at Australia, nagpahayag na rin ng pagkabahala sa mapanganib na water cannon attack ng China sa resupply boat ng Pilipinas. Banta raw ito sa kapayapaan at stability ng rehiyon. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, inakusahan ng China ang media na minamanipula raw ang nangyayari sa West Philippine Sea. Ayon sa China Foreign Ministry spokesperson, sa tuwing nagdadala ng supply ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre, palagi raw may kasamang mga mamamahayag. Troublemaker daw ang media dahil minamanipula umano ang mga video at sinesensationalize ang balita para magbukhang kontrabida ang China. Buwelta naman ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, lantarang pagsisinungaling ang ginagawa ng China. Ang mga video na inilalabas ng media ay sumailalim sa mabusising proseso ng maraming sources. Insulto raw sa integridad ng mga mamamahayag ang pahayag ng China. Nakakaalarma raw ang tila pagtatangka nitong busalan ang independent press. Pinalagan din ng National Union of Journalists of the Philippines ang akusasyon ng Chinese Foreign Ministry. Hindi raw nadidiktahan ng gobyerno ang produksyon at editorial ng mga balita. Magpapadala na ng mahigit 300,000 metrikong toneladang bigas ang bansang India sa Pilipinas. Yan ang isa sa mga napagkasunduan sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Indian Minister of External Affairs Subramanyam Jaishankar. Kanina nag-courtesy call sa Malacanang ang opisyal. Bukod sa pagpapadala ng bigas, nangako rin ang India na tutulong sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng Pilipinas sa bigas. Nitong nakaraang taon, ipinagbawal ng India ang pag-export ng bigas para pigilan ang pagtaas ng presyo nito sa kanilang mga pamilihan. Bukod sa shipment ng bigas, nagkasundo rin ng Pilipinas at India na palakasin ang maritime security sa pagitan ng dalawang bansa. Yan ay sa gitna ng sunod-sunod na pag-atake ng mga pirata at militante sa mga cargo vessel ngayong taon. Ngayong Marso nga, atakihin ng grupong Houthi ang MV True Confidence sa Yemen kung saan karamihan sa mga crew ay Pinoy. Susurin muna ng Department of Science and Technology ang kalidad ng unang batch ng plastic cards na dineliver sa Land Transportation Office bago ipamahagi para gawing driver's license. Sinabi yan ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa inspeksyon sa mga plastic card ngayong araw. Ayon sa kalihim, importanteng masiguro ang kalidad nito lalo't hanggang 10 taon na ang validity ng driver's license. Na i-deliver ang 1 milyong plastic cards nitong Lunes matapos i-lift ng Court of Appeals ang injunction order na nagpapahinto sa delivery. Ipamamahagi ito sa mga regional office pagkatapos ng Semana Santa. May hinihintay pang higit 2 milyong plastic cards na tutugon sa backlog ng lisensya. Inayos lang nila kung
ilan yung i-deliver sa bawat regional offices. So, depende sa requirements. Maganda naman, no? Pero kailangan ngang i-check ng DOST. No? Ito may mga security features. May mga features doon na LTO lang nakakalam kung fake or hindi. No? Ponto Cruz. Susunod, trapiko sa NLEX lalong bumigat dahil sinabayan ng ulan. 5 taong tigil operasyon ng PNR sisimulan na bukas. At 7 patay matapos umanong manlaban sa mga bypass operation sa Davao City matapos magdeklara roon ng drug war. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Operasyon muna simula bukas ang biyahe ng PNR sa Metro Manila. Yan ay para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Live mula sa Tutuban Station ng PNR sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, gaano ba katagal ang tigil operasyon ng PNR na yan? Jiggy, 5 years yan, particularly itong PNR Metro Commuter Line. Kaya tuloy maraming mga pasahero yung dumadaing, pero sabi naman na PNR, tiis-tiis daw muna. Kung pasahero kayo na PNR dito sa Metro Manila, planuhin na ang inyong biyahe sa mga susunod na araw. Last day na kasi ng operasyon ng PNR Metro Commuter Line ngayong Miyerkules. Simula bukas, Huwebes Santo, 5 taon munang ititigil ang operasyon ng PNR sa ruta ng Governor Pascual hanggang Tutuban Station sa Maynila at Tutuban hanggang Alabang Station sa Muntinlupa. Ito'y para bigyang daan na konstruksyon ng 147-kilometer North-South Commuter Railway Project o NSCR. Pagdudugtungin ito mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Paliwanag ng PNR, kailangang isara ang linya sa baba bago simulan ng konstruksyon para iwas disgrasya. Kasi elevated po yung mga ibang areas, tapos patatakbo sa, hindi po pwedeng tumakbo sa baba tapos elevated yung construction, no? Talagang delikado po sa mga pasahero.
Bukod sa iwas peligro, aabot din daw sa 15.18 billion pesos ang matitipid sa proyekto kapag hininto ang PNR. Mapapabilis pa raw ang konstruksyon ng 8 buwan. Kasi wala na tayong mga iiwasan eh. But if you are going to stop the operations, well, 24/7 makakapagtrabaho na sila. Yun nga lang, aabot sa 25,000 hanggang 30,000 na pasahero ng PNR araw-araw ang maaapektuhan ng tigil operasyon. Kabilang dyan ang online seller na si Judy at mananahe na si Lourdes na parehong nagtetren kapag namimili na paninda sa Maynila. Convenient po kasi sa amin kapag may PNR kasi isang diretsuhan lang po, tas mura pa po yung pamasahe. Grabe traffic. Siguro yung uwi namin na baka gabi na kayo makauwi. Magkakaroon naman daw ng bus augmentation malapit sa PNR stations, partikular sa ruta ng Tutuban hanggang Alabang. Yun nga lang, mas mapapamahal sa pamasahe ang mga pasahero. Ang 30 pesos na regular na pamasahe mula Tutuban hanggang Alabang sa PNR, nasa 70 pesos na raw sa bus. The reference is different, no? So we are using a rail fare matrix. So pagka yung bus na ang nag-take over sa operations, using the bus, syempre dadaan yan sa road. So they will be using a road fare matrix, no, that is approved by the LTFRB. Sa ngayon, pinag-aaralan din daw ng PNR ang pagde-deploy ng mga UV Express. Humingi rin sila ng paumanhin sa mga maaabalang pasahero. Tiis lang muna tayo ng konti. Pagka na-roll out na itong itong NSCR, elevated yung trains, mas makabago, mas mabilis, mas maganda yung sistema, at mas magiging maginhawa yung biyahe ng mga mananakay. Jeggy, yun naman daw last trip nga dito nga sa estasyon ay 8:36 p.m. Yan nga ay yung going sa Alabang. Kanina ay nagkaroon din po ng send-off ceremony para nga doon sa mga employees na maapektuhan nga nitong closure or tigil operasyon nga nitong PNR Metro Rail commuter line at kanila ring in-ensure na magkakaroon nga sila ng mga compensation package. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Ng mga otoridad sa Batangas Port ang mga pasahero dahil sa talamak na travel insurance scam. Mas hinigpitan din ang seguridad lalo't posible pang lumobo sa 2 milyon ang mga biyahero roon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Umabot na sa labas ng Batangas Port ang pila ng mga sasakyang ito na naghihintay makasampa ng Roro papunta sa iba't ibang probinsya ngayong araw. Pagpasok ng Pantalan, mahigpit ang seguridad na ipinatutupad. Isa-isang chinecheck ang mga bagahe ng kada pasahero at may nag-iikot pang mga K9 unit at tauhan ng PIDEA. Sa loob naman ng passenger terminal, halos siksikan na. Merong mga bata at matatanda at may mga foreigner pa. Mahaba na rin ang pila sa mga ticket booth at fully booked na rin ang iba. Kaya ang grupo ni Maricel nakahinga ng maluwag dahil maaga silang nakapagpa-reserve ng ticket papuntang Romblon. Trabaho, half day yung iba. Kita kanya sa 1 week hanggang April 2. April 2 Romblon, get away! Ang magkakaibigang ito naman galing pa sa Hong Kong. Pupunta rin daw silang Romblon para mag-dive. Yeah, especially the underwater is really beautiful. Yeah. Sa datos ng Philippine Ports Authority o PPA, higit 800,000 na ang mga biyahero sa iba't ibang pantalan sa bansa mula March 22 hanggang ngayong Miyerkules Santo. Posible pa raw yan umabot sa 2 milyon hanggang matapos ang Semana Santa. Nagbabala naman ang PPA sa talamak ngayong scam sa Pantalan na nag-aalok ng travel insurance kuno sa mga pasahero. Ang iba nabudol at nagbayad ng 500 pesos. Pero paglilinaw ng PPA, hindi ito kailangan. Basta may ticket na kayo. Ito po yung additional na binabayaran on top of the ticket na binili nila. Kasama na po ito sa kanilang binayaran na ticket. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Sinalubong ng ulan ng mga motorista na dumaan sa North Luzon Expressway kasabay ng rush hour kanina. At live mula sa NLEX Balintawak, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, kumusta ang sitwasyon ng traffic dyan? Jiggy, abay namumula na ang mga ilaw ng mga sasakyan dito. Panay kasi ang preno ng mga motoristang nakapila sa toll gate. Lalo ngang tumagal yung biyahe ng mga pauwi dahil sa lakas ng ulan kaninang hapon na rush hour. Ang haba na ng pila sa mga toll dahil sa dami ng motorista. Sumabay pa sa rush hour ang malakas na ulan sa North Luzon Expressway kanina. Halos hindi na nga umusad ang mga motorista na ilang minuto na rin naghihintay mapa RFID o cash lane. Pero bago pa umulan, bumper to bumper na rin ang pila sa mga toll pasado alas 3 ng hapon. Huling araw na kasi ng pasok sa trabaho ngayong Holy Week kaya naghahabol makauwi ng probinsya. Si Chris, biyaheng Manawag, Pangasinan, nagpakabit muna siya ng RFID para iwas aberya sa biyahe. Sabi noon, meron dito sa mga gas station. So doon na rin, kaso nagbukas na kayon, so pumasok na rin kami dito para makabitan, para wala ng hassle papunta sa mga toll gates. Ganyan din ang ginawa ni Beverly na papunta namang Subic kasama ang asawa. Para mas mabilis ka makapass through doon sa haba kasi ng pila. Talaga yung time na pwede kaming mag-off. Ayon sa NLEX management, pansamantala nilang inalis ang RFID installation sa mga lane sa toll plaza ngayong linggo. Mataas na po yung volume natin so we cannot afford na kasi it will add up to congestion po pagka nagdidikit po tayo sa lane. Nakikitang aabot sa 350,000 na motorista ang daraan sa tollway ngayong Holy Week. Mas marami sa 300,000 na average na volume ng sasakyan sa NLEX. Kung balak namang magpalagay ng RFID sticker, sabi ng NLEX sa mga installation station na dapat dumiretso, kabilang dyan ang Customer Service Center at gasolinahan. Paalala rin ng mga otoridad sa mga babiyahe, tandaan ang katagang blow bagets. Ibig sabihin yan ay i-check ang inyong sasakyan mula sa baterya, ilaw, petrolyo, tubig at makina. Sabi ng NLEX, posibleng humupa na ang traffic mamayang hating gabi at bibigat ulit sa Huwebes Santo simula alas 4 ng madaling araw. Gagaan ang trapiko sa Biyernes Santo at sa Sabado de Gloria muling bibigat ang traffic dahil sa pagbalik ng marami sa Metro Manila. Balik sa inyo. Salamat, Brian Basa. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Miyerkules. Mainit na sinalubong ng theater fans ang pagbabalik sa bansa ng multi-awarded musical na Miss Saigon. Ang premiere, dinaluhan pa ng ilang bigating artista, kabilang na ang mga dating gumanap sa musical. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. It's the hottest ticket in town! At Blockbuster sa dami ng VIP, celebrity at theater fans sa opening night ng pagbabalik ng Miss Saigon sa bansa. Si Arnel Pineda ng bandang Journey nag-pause pa muna sa kanyang international tour para manood sa Pinas. Kasama si Concert King Martin Rivera na may patrivia pa. Bakit malapit sa puso niya ang Miss Saigon? Yeah, this is my second time to watch it. The first was in New York. Now, just so you know, a little trivia, my best friend, childhood friend, was engineer opposite of Leia. Oh, wow. His name is Francis Rivivar. He passed away from leukemia. Ang mga naunang Filipino cast naman na parehas na gumanap na Kim sa London West End na sina Jamie Rivera at Janine Desiderio. Present din at ginunita ang fondest memory nila sa pagbida sa award-winning musical. Maganda yung memories namin na naging family kami. Yes. As Miss mga Miss Saigon, kami nila Isay, nila Janine. Up to this day, we're still very close. Yes. Mapapanood ng Miss Saigon hanggang May 12 sa The Theater at Soler. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, bibisita sa bansa si OG Secretary Kim herself, Park Min-young.
Kinumpirma yan mismo ng local events promoter na CDM Entertainment. Sa kanilang social media pages, pupunta sa Pilipinas si Minyong para sa kanyang fan meet event na may brand new day in Manila. Gaganapin po yan sa SM Sky Dome sa Quezon City on May 12. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni Minyong sa bansa 2006 nang simulang makilala ang Korean star sa sitcom na High Kick. Nasundan pa yan ng iba't ibang big projects tulad ng What's Wrong with Secretary Kim, Her Private Life at Marry My Husband. Susunod, Commission on Human Rights na babahala sa binuhay na drug war sa Davao City. Ilang himala ng Our Lady of Lipa sa Batangas, wala raw katotohanan. At ostrich sa South Korea, nakitang tumatakbo sa kalsada. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa Baguio dahil sa dami ng mga turista ngayong Holy Week. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa dami ng umakyat ng Baguio City ngayong Semana Santa, ramdam na ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa Marcos Highway simula kaninang tanghali. Kahit bukas sa ilang motorista ang Cannon Road, bawal dumaan ang mga mabibigat at mabababang sasakyan dahil dadaan sila sa Bued River. Patuloy kasing inaayos ang dating daanan sa Barangay Camp 6. Papayagan silang dumaan sa Cannon Road paakyat ng Baguio mula Huwebes hanggang Sabado. Sa mga uuwi naman, pabalik ng Maynila, pwedeng dumaan dito mula Linggo hanggang Miyerkules. Sa mga bus terminal sa Baguio, nagsagawa na rin ng inspeksyon sa mga bagahe at bus ang PIDEA. Paraan nila ito para maiwasang makalusot ang anumang illegal na droga sa Baguio. Lahat po ng iniikutan natin, lahat ng bus terminal sa din Baguio po. Tsaka thorough sweeping talaga ang from compartment, even sa mga dalahin ng mga pasahero. Pati sa mga simbahan sa Baguio, mahigpit din ang seguridad. Madalas dayuhin ito ng mga turista, lalo na ang Baguio Cathedral. Bali, first stop po namin ito ngayon, Visita Iglesia. Then, susunod siguro kami sa, sa Pacdal Church, sa Bakakeng. Then, final destination namin sa Divine Mercy Church. Ngayong Semana Santa, tinatayang aabot ng 100,000 turista ang darating sa Baguio City. Ayon sa mga kumpanya ng bus sa Cordillera, magdadagdag pa sila ng mga unit na babiyahe sa pamamagitan ng special permit mula sa LTFRB. Sa buong rehiyon, mahigit 2,000 pulis ang ipakakalat sa iba't ibang probinsya. Halos 600 dito ay sa Baguio City ide-deploy. Patuloy pa rin ipatutupad ang number coding scheme sa Baguio kahit Holy Week. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Maraming deboto pa rin ang naniniwala sa pinamalas ng mga milagro raw ng Our Lady of Lipa sa Batangas at nagsagawa ng investigasyon dyan ang Vatican. Nagbabalik si Maricel Halili. Kontrobersyal ang naging himala umano ng pagpapakita o aparisyon ng Our Lady of Lipa, the mediatrix of all grace sa Batangas noong taong 1948. Ayon sa mga ulat, umulan sa lugar ng petals na may mukha ni Kristo. Kasama rin daw sa mapaghimalang pangyayari ang hindi maipaliwanag na dancing sun at paggaling ng mga may sakit na deboto. Hindi lahat ng allegations na merong himala ay kino-consider o kinikilala ng Katolikong simbahan. Very clear yan. Pero mga pag-iimbestiga at ang mga nag-iimbestiga dyan, unang-una siyempre mga authorities ng simbahan. At kapag halimbawa ay kinakailangan pa na mas i-deepen nila yung investigation, kumukuha din sila ng mga experts. Ano yung mga experts dyan? Pwedeng psychologist, pwedeng team of medical doctors, okay? At siyempre, of course, theologians. Isa si Balong Valles sa mga naniniwala sa himala ng Our Lady of Lipa. Ang Birheng Maria raw ang nagpagaling sa kanyang sakit. At 2009 to 2010, nasuffer ako sa kidney stone.
So, nagpa-pray over ako kay Sister Teresing noon. January yun. Tapos, nung nag-iikot kami ng Nazareno doon sa BF Parañaque, severe yung pain ng kidney stone. Kasi, supposed to be for operation yung mga ganyan eh. So, nakasimba naman ako ulit sa kanya. Tapos, pag uwi ko in the mid-month of May, umihi ako. Inihi ko yung stone without any operation. So, ina-attribute ko yung healing na yon doon sa intercession ng Blessed Mother. Pero sa kabila nito, kinumpirma ng Diocese ng Lipa na wala umanong sapat na katibayan sa nasabing himala para kilalanin ito ng Vatican. Sinabi naman ng Vatican sa kanilang pag-iimbestiga, resulta ng kanilang pag-iimbestiga, wala silang nakitang supernatural element. Nito lamang March 19, inilabas na ng Archdiocese of Lipa ang decree mula sa Vatican na naglalaman ng resulta ng investigasyon ng Simbahang Katolika noon pang 1951. Napag-alamang walang supernatural ang sinasabing himala sa Lipa. Pinagtibay na rin daw ito ng Santo Papa. Ilang ulit naman itong kinwestiyon ng mga deboto. Paano raw maipaliliwanag ang mga pagpapagaling sa mga may sakit at pag-ulan ng talulot ng bulaklak sa lugar? Hindi naman yung pinipigilan ng simbahan na huwag kayong magpapahayag ng inyong pananampalataya. Ang papel kasi ng simbahan dito ay magbigay ng enlightenment sa mga ganitong pangyayari. So palagay ko, sa mga tao na nakakapakinig din ng paliwanag ng simbahan, it's up to them whether to take the word of the church or not. Medyo may konting may pagkakadismaya on my personal part. As a devotee, ang isa sa mga inaasahan ko at ina-expect ko ay magkaroon ng reconsideration on church authority sa case ng Lipa apparition. Kung tutuusin, hindi lamang ito ang una at tanging insidente ng umano'y pagpapakita ng Birheng Maria sa Pilipinas. Pero lahat ng ito, pinabulaanan o hindi pa kinukumpirma ng Simbahang Katolika. Walang duda, patuloy akong mamamanata. Dahil kailanman hindi ako inilayo ni Maria sa totoong presensya ni Jesus na kanyang anak. Hindi ako inilayo ni Maria sa pagkilala kung anong klaseng Diyos meron tayo. Hindi ako inilayo ni Maria na aking ina sa pagkapit sa mga pagkakataong walang-wala na akong aasahan. I will never set aside Mary, Migdriix of all grace in my life. Hindi ko siya pwedeng ihiwalay. Part siya ng spiritual journey ko. What's up mga kapatid, hindi pa din kinaya ng men's football team natin ng Iraq at nadomina sila 0-5 sa 2026 FIFA World Cup qualifiers sa Rizal Memorial Coliseum kagabi. Umpisa pa lang nagpakita na ng lakas ang Iraq at nakascore agad sa 14th minute ng match. Dumating ang second goal ng 30th minute galing kay Amir Fuad at bumanat agad 6 minutes later si Hussein ng isa pa. Pagpasok ng second half, umiscore naman si Zidane Iqbal sa 62nd minute at sinigurado na ni Zaid Hantouche ang laro sa isang header sa dulo ng match. Walang nasabi kundi sorry si team captain Neil Etheridge sa naging performance ng koponan at wala daw silang choice kundi mag-move on at mag-focus na sa mga huling laro nila sa qualifiers. Must win ang mga laban nila kontra Vietnam at Indonesia sa June 6 at 11. Sa NBA naman tayo, never say die ang pinakita ng Los Angeles Lakers kontra Milwaukee Bucks sa kanilang double overtime victory, 128-124. Nanguna para sa Lakers si Anthony Davis na nagtala ng 34 points and 23 rebounds, habang nagambag naman ng 29 points, 14 rebounds at 10 assists si Austin Reeves. 2-0 na this season ang Lakers kontra Bucks at partida, hindi pa naglaro si LeBron James kanina. Nagpakita naman ng matinding depensa ang Golden State Warriors at nakakuha ng 112-92 win kalaban ang Miami Heat. Pagkatapos matalo ng dalawang sunod, dumiin sa larong ito at lamang from start to finish ang Warriors. Kumamada para sa kanila si Klay Thompson na pumuntos ng 28 on 11 of 20 shooting. At sa West Coast pa din, 5 sunod-sunod na panalo ng Dallas Mavericks at nadominante sila kontra Sacramento Kings 132-96. 26 points agad si Luka Doncic sa first half at lumobo ang kalamangan nila sa 39. 6th place na ngayon ang Mavericks sa Western Conference at mukhang lalong gumaganda ang chemistry ng koponan. Okay ang alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, tradisyong pabasa nagsimula na sa Quiapo ngayong Semana Santa.
At ngayong Semana Santa, alamin natin ang pinagmulan ng krus. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Nagsimula ng pabaso ng pasyon ngayong Semana Santa sa Quiapo, pero nag-aalala ang simbahang Katoliko na unti-unti nang nawawala ang tradisyong ito. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Kahit mainit ang panahon, tuloy sa pabasa ng pasyon ang mga deboto sa loob ng simbahan ng Quiapo. Halos lahat ng nakilahok may edad na. Dire-diretsong binabasa rito ng may tono ang buhay, paghihirap at kamatayan ni Hesukristo. Kaya pinapaalala ng simbahan ang kahalagahan ng pabasa, lalo na sa mga kabataan na tila nalimutan ng gawin ang tradisyong ito. Kakaunti na yung nagbabasa ng pasyon ng mga kabataan, ano? Dahil nga mas sila sa social media, sa hindi sila interesado sa ganitong gawain, ano? Kaya matatanda na, no? Pero ang encouragement nga ng Simbahang Katolika, maipasa ang ganitong gawain ngayong panahon ng Kwaresma at mga mahal na araw. Ito ay pagpapahayag ng ating pananampalataya kay Kristo na siyang pinakasentro ng ating pagdiriwang. Sa pamamagitan din ng pabasa, para na rin nating sinamahan si Hesukristo sa kanyang pagpapasakit. Yung pabasa kasi ginagawa para mas makilala pa yung ating Panginoon. Magandang na ipagpapatuloy pa ito para yung mga henerasyon natin hanggang sa ngayon magkaroon ng pagkakataon kahit sa pamamaraan ng pabasa na makilala pa yung ating Panginoon. Sa Quezon City naman, pinaalalahanan ng mga magpapabasa na kumuha ng permit, lalo na kung gagawin ito sa kalsada. Kailangan daw kasing ayusin ang daloy ng mga sasakyan at para di na rin magdulot ng traffic. Paalala rin sa mga gumagamit ng malakas na speaker para sa pabasa sa Quezon City. Pwede kayong ireklamo ng alarm and scandal kung sobrang ingay ng pabasa, lalo na sa gabi. May local ordinance kasi ang lungsod na ipinagbabawal ang pagpapatugtog ng malakas o kahit anong nakakaistorbong ingay paglampas ng alas 10 ng gabi. Basta po may magreklamo, dyan, papasok na po kami dyan. Pwede po natin silang sitahin. Hiling naman ng mga nagsasagawa ng mga pabasa, kaunting konsiderasyon lang ngayong Semana Santa. This comes once a year. So siguro naman ang lagi lang sila, please bear with us. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, mahalagang simbolo ng pananampalataya ng Kristiyano ang krus. Pero noong unang panahon, takot at pasakit ang dulot nito sa mga tao. Sabi na rin ng mga historian, ang pagpako sa krus ay isa sa pinakamalupit na paraan ng parusa at pagpatay noon. Kung titignan po ang mga tala, sinasabing madalas na inilalaan ito sa mga labis na makasalanang alipin, dayuhan, revolusyonaryo at mga kriminal. Bagamat sinasabi na posibleng sinimulan ito ng mga Persian, pinakaginamit ang krus sa pagpaparusa ng mga sinaunang Romano. Bukod nga sa nakasanayan nating krus na hugis maliit na letter T o crux imisa, may iba pa pong uri ng krus. May krus na animoy isang simpleng nakatayong poste na kung tawagin ay crux simplex. May hugis letter X na tinatawag naman na crux decusata na kilala rin bilang St. Andrew's Cross. Sa sinasabi namang krus ni Jesus, pinakakapansin-pansin iyong tinatawag na titulus. Ito po yung plaka kung saan inilalagay ang naging pagkakasala ng taong nakapako sa krus. INRI, mga inisyal yan sa Latin term na Iesus Nazarenus Rex Judeorum, na ang ibig sabihin ay si Jesus Nazareno, hari ng mga Hudyo. Ginawamang tila pangahamak para sa marami pong mga Kristiyano. Paalala ito sa dakilang sakripisyo ni Jesus para tayo'y matubos sa ating mga kasalanan. Lagi po sana natin itong alalahanin gaya ng aming araw-araw na paalala na ang K Alaman ay K
Yamanan. Daan-daang pamilyang nasunugan ang binigyan ng ayuda ng ating Alagang Kapatid Foundation sa isang barangay sa Quezon City at sa Tondo, Maynila. Sakto ang pamimigay natin ng tulong dahil ngayong Marso rin ang Fire Prevention Month. Narito ang report. Tuwing Marso, idinaraos ang Fire Prevention Month. Kaya naman sa mga ganitong panahon, talamak ang sunog sa iba't ibang panig ng bansa. Isa si Jelly sa mga naging biktima ng sunog sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Kwento niya, 3 beses na silang nasunugan. Walang naisalbang gamit, wala ring matirhan dahil sa laki ng pinsala ng apoy sa kanilang bahay. May sapa po dito sa likod namin. Doon na lang po kami nagtakbuhan ng mga kabata. Kasama po yung senior na nanay ko po. Bali po talaga po nakakatakot po yung pangyayaring po yun. Kasi po lahat po talaga natatakot, nag-iiyakan, nagsisigawan. Sa kasalukuyan, sa loob ng mga itinayong tent sa isang covered court, pansamantalang naninirahan ang pamilya ni Jelly at iba pang mga residente sa Barangay Kulyat. Ayon sa kanilang barangay, nasa 126 na pamilya ang naapektuhan ng sunog na tumupok sa kanilang lugar. Bilang paggunita sa Fire Prevention Month, naghatid ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa mga pamilyang nasalanta ng sunog sa Barangay Kulyat. Nagsagawa ng AK Feed o Community Kitchen Program sa tulong ng Goodfellow Pharmacy Corporation. Nag-abot din ng mga hygiene kit na magsisilbing supply ng komunidad sa loob ng 1 linggo. Kasama sa nasabing hygiene kit ang ilang shampoo, lotion at mga gamot mula sa personal collection, Kino Consumer, Pascual Laboratory, McDonald's Toys at PLDT Smart Foundation. Nagpunta rin ang Alagang Kapatid sa Barangay Tatalon upang maghandog ng tulong sa mga residente nitong biktima rin ng sunog. Nagpaabot din ang grupo sa mga residenteng nasunugan nitong Lunes sa Tondo, Maynila. Nasa 150 na pamilya ang nahatiran ng libreng pananghalian at mga hygiene kits sa evacuation center sa Aroma, Tondo. Ito na yung panlimang pinakamalaking sunog sa Metro Manila na tinugunan nga po ng Alagang Kapatid Foundation. Simple lang naman ang daladala natin sa araw na to. Pantawid gutom lang, pagkain nila sa mga oras na ito at ilang mga hygiene items. Malaking pasalamat na nakatulong na rin sa amin ang Channel 5. Maraming salamat at napakabait naman po ng Alagang Kapatid. Sa ngayon, patuloy umano ang efforts ng lokal na pamahalaan para muling maisaayos ang nasunog na kabahayan. Sa kabuuan, nasa higit 600 pamilya ang nasunugan. Buti po ng Panginoon sapagkat andito po yung Alagang Kapatid, yung TV5, para po tumulong sa mga nasunugan. Maraming salamat po. Taus-pusong pasasalamat ang handog ng TV5 at Alagang Kapatid Foundation sa lahat ng sponsors na nagpaabot ng kanilang tulong sa ating mga kapatid na nasunugan. Sa mga nais magpaabot ng tulong, i-scan lamang po ang Maya QR code sa inyong mga screen. Ano man ang inyong handog, malaki man o maliit, sisiguraduhin namin na makararating ito sa mga kapatid nating nangangailangan ng tulong. Susunod, 7, patay matapos umanong manlaban sa mga buy-bust operation sa Davao City matapos magdeklara roon ng drug war. At Caloring Franco, posible nga bang ideklarang kauna-unahang babaeng santo sa Pilipinas? Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Patay sa pertussis
o whooping cough ang 3 sanggol sa Cebu City. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang magulang ng isa sa mga namatay. Sa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Akap-akapan ni Mary Chris ang larawan ng kanyang 2 buwang sanggol na si Baby Kyle na nasawi sa sakit na pertussis o whooping cough. Di makapaniwala si Mary Chris na ang simpleng ubo mauuwi pa sa komplikasyon. Kwento niya, February 14 na magsimula ang ubo ni Baby Kyle. Abi na mo normal ra. Nya nagpa-check up mi og private. Nya gi-resetahan mi sa doktor para paaso sa niya. Nya mo tanaw na ko murag dili man jud na kanang normal na ubo. Makalipas ang 3 araw lalo pa raw tumitindi ang ubo ng sanggol. Kaya isinugod na niya si Baby Kyle sa ospital. Sa araw na rin na yun, nagpositibo sa pertussis ang bata. Buhat na lang mo ang tanan para makuha niya. Imunana lang yung kaya. Kanya sakit jud kayo po ang nagdita. Bisod kay dawato. Matapos ang 6 na araw na pag-uubo, tuluyan nang nasawi ang sanggol. Isa lamang si Baby Kyle sa 3 sanggol na hanggang 2 buwan ng edad sa mga kumpirmadong nasawi sa whooping cough sa Cebu City. Bukod pa ito sa 12 sanggol na kumpirmado ring tinamaan ng pertussis, habang 24 pa ang hinihinalang mayroon nito. Ayon sa Cebu City Health Department, patuloy na tumataas ang kaso ng pertussis sa lugar pero hindi pa raw panahon para magdeklara ng outbreak sa lugar. Sa tala ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH, mahigit 100 ang hinihinalang may pertussis sa Central Visayas. 42 naman ang kumpirmadong meron habang 6 na ang nasawi. Katunayan, nasa listahan ng rehiyon ng Central Visayas sa mabilis na pagtaas ng kaso ng pertussis ng Department of Health. Kasama dyan ang Calabarzon, Metro Manila, Western Visayas at Mimaropa. Sa ngayon, Quezon City at Iloilo City ang nagdeklara ng outbreak dahil sa pertussis. Ngayong araw, naitala naman ng DOH ang 28 bagong kaso ng pertussis sa bansa mula March 10 hanggang 16. Suma total, pumapalo na sa mahigit 500 ang kaso ng whooping cough sa loob lang ng 3 buwan. 4 na po naman ang nasawi. Kung ikukumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon, higit 20 beses ang itinaas ng kaso ng sakit. 6 out of 10 naman sa kabuang kaso ng pertussis ay may edad 6 na buwan pababa. Katumbas yan ng 356 na sanggol. Nauna na rin sinabi ng DOH na matatanda ang kalimitang carrier o nagdadala ng virus na nagdudulot ng pertussis. Pero lumabas sa pag-aaral ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC sa Amerika na mga sanggol ang mas madaling mahawa dahil sa binubuga nilang bakterya mula sa simpleng pag-ubo o pagbahing. Sa ngayon, minamadali na raw ng DOH ang pagbili ng 3 milyong dos ng karagdagang pentavalent vaccines, ang 5-in-1 bakuna na pangontra sa pertussis at iba pang sakit gaya ng diphtheria, hepatitis B, tetano at iba pa. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, matinding comeback ang pinakita ng defending champions Streamline Pool Smashers at ni-reverse sweep nila ang Signal HD Spikers sa ongoing PBL All-Filipino Conference. Nanguna para sa kanila si star spiker Tots Carlos na nagtala ng 38 big points. Ito na ang bagong record na pinakamaraming puntos na na-score ng isang local na dating hawak ni Cici Rondina with 33. Naging clutch din ang former Fighting Maroon at nagkaroon siya ng personal 4-0 run para kunin ang panalo. Ayon kay Carlos, ang kanyang record-breaking performance ay resulta ng teamwork at ang kagustuhang manalo ng kupunan. At mainit pa ang Shared Tigo crossovers pagkatapos talunin ng Nextled Chameleons. Natalo man sila sa first set, nagpakita pa din sila ng galing para iakyat ang kanilang standing to 5-2. Pinaunahan sila ni Alina Bicar with 17 excellent sets at 13 excellent digs. Para naman sa susunod na game, magpapahinga muna ang liga para sa Holy Week break at tuloy ang hampasan sa April 2. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Ramdam na rin sa South Luzon Expressway ang pagbigat ng trapiko ngayong Miyerkules Santo. At live mula sa SLEX, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, sa mga oras na ito, kumusta ang daloy ng trapiko dyan?
Jiggy, ramdam na ang pagbigat ng trapiko papasok sa South Luzon Expressway dahil marami na ang palabas ng Metro Manila pauwi sa kani-kanilang probinsya at bakasyunan ngayong Semana Santa. Bandang alas 4 ng hapon magsimulang bumigat ang daloy ng trapiko dito sa SLEX kung saan dang-dang libong sasakyan ang inaasahang dadaan ngayong Semana Santa. Pinakamaraming volume ng mga sasakyan sa ngayon ay nasa Susana Heights na papuntang Batangas. Nagkakaroon din ng build-up ng mga sasakyan sa southbound lane ng Calamba at Santo Tomas, Batangas. Nag-iembudo ang mga sasakyan sa parehong lane dahil sa road widening projects na ginagawa sa SLEX. Tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko sa iba pang lane sa SLEX at wala ring naitalang aksidente. Jiggy, inaasahan din ang pagsisikip ng trapiko bukas ng umaga hanggang tanghali para doon sa mga last-minute na babiyahing motorista. Jiggy? Maraming salamat, Camille Samonte. Pinaiimbestigahan na ng PNP ang serye ng anti-drug operation sa Davao City kung saan 7 ang napatay matapos umanong manlaban. Ilang araw lang yan matapos magdeklara ng drug war si Mayor Baste Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. So, smona ko dere, hindi mo mohawa, hindi mo undang, patyon tamo. Ito ang babala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga durugista sa kanyang lungsod. Sinabi ito ng alkalde sa turnover ceremony ng bagong hepe ng Davao City Police Office noong Biyernes. Kasunod yan ng anyay pagtaas ng bilang ng mga gumagamit ng iligal na droga sa lungsod. Papatayin din daw ni Mayor Baste ang mga nagbebenta ng droga kung hindi aalis sa Davao City. Dili ka Ford nga madaot ang family, ang mga community tungod lang na for your selfish venture. Gusto lang ka mo dato kay mamaligya kag droga. Unya, imong daoton ang lain tao tungod sa imong because of your greediness. Patyon ta ka. Pagkatapos niyang sabihin ng alkalde noong Biyernes, 7 drug personalities ang namatay sa magkakahiwalay na buy-bust operations. 17 naman ang naaresto. Pero giit ng Davao City Police, normal na operasyon at walang kinalaman ang banta ni Mayor Baste sa sunod-sunod na patayan. May 7 nanlaban during the operation, sad to say, hindi namin ginusto ito na makaano kami during buy-bust operation. Sadya lang talaga na nanlaban sila at kailangan protektahan ang kanilang sarili sa kapulisan natin. Pinuntahan ng News 5 ang burol ni alias Ime, isa sa nasawi sa buy-bust operation noong Linggo. Itinanggi ng kanyang kapatid na alam nila ang transaksyon ni alias Ime. Makuna lang siguro, talagsa lang siguro. Siyempre, dagan mo yung mga barkada siguro yung anak nga. Mga bugoy-bugoy siguro. Ikinabahala ng Commission on Human Rights ang pagdedeklara ng drug war ni Mayor Baste. Iimbestigahan daw nila ang drug killings. Mag-iimbestiga rin ang PNP. Pansamantala munang inirelieve sa pwesto ang mga kasamang pulis sa operasyon. Yung mismong City Director, nakausap ko din po personal kanina, si Police Colonel Richard Badang at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Pagsunod po sa police operational procedure at syempre yung mga required witnesses na dapat ito pong 3 elements po na ito ay dapat present. Bukas naman daw ang Davao City Police sa investigasyon. Sa datos ng PNP, 28 na ang namatay sa drug operation sa Davao simula noong Enero. Higit 400 naman ang arestado. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pinangangambahang patay ng 6 na construction worker na kasamang nahulog sa gumuhong tulay sa Baltimore sa Amerika. Yan ang Frontline News Abroad. Sa drone video na ito, kitang-kitang pinsala ng gumuhong Francis Scott Key Bridge sa Baltimore, Maryland sa Amerika. Hindi pa rin inaalis ang mga bakal ng tulay pati ang container ship na sanhi ng pagbagsak nito. Abala kasi ang US Coast Guard at Maryland State Police sa paghahanap sa 6 na nawawalang construction workers. Nagsasagawa sila ng road repair bago sumalpok ang cargo ship na dali sa poste ng Key Bridge at tuluyang mag-collapse. Base sa live stream video, inabot lang ng halos 40 segundo ang pagbagsak nito.
Sa ngayon, pinangangambahang patay na ang 6 na construction workers. Maliit na raw kasi ang tsansang makuha sila ng buhay sa tagal nilang nasa ilalim ng tubig. Na-rescue naman ang 2 nilang kasamahan. Sinuspindi na rin ang search and rescue operations dahil gabi na roon at delikadong suungin ang paligid. Itutuloy ang paghahanap pagsapit ng umaga. Lumalabas naman sa paunang investigasyon na nawalan ng power ang barko kaya ito sumalpok sa naturang tulay. Sa video nga makikitang 2 beses na namatay ang mga ilaw sa Singaporean flagship. Naglayag ito mula sa Port of Baltimore lulan ng 22 crew na pawang mga nakaligtas. Pero ayon sa Marine Ports Authority ng Singapore, pumasa sa inspeksyon nila ang barko bago ito pinayagang maglayag. Kompleto rin daw ito sa mga certificate at mga permit. Sa website naman na shipwrecklog.com, makikita ang pagbangga ng peta ng barkong ito sa pantalan ng Antwerp, Belgium noong 2016. Human error daw ang sanhi nito. Hindi naman nagulat ang mga eksperto sa pagkukolaps ng Key Bridge. May haba itong 2.5 kilometers at ginawa noon pang 1977 sa tawid ng Pantasco River. Ito ang pangatlong pinakamahabang continuous truss bridge sa mundo. Ang continuous truss bridge ang isa sa mga sinasabing pinakamatibay na disenyo ng tulay. Puro mga triangle o tatsulok ang suporta ng tulay. Dahil sa physics, ang tatsulok ay sadyang mas may load-bearing stability o mas matibay na suporta kaysa sa parisukat o square. Hindi naman malinaw kung dumaan ba sa rehabilitasyon ng tulay para makasunod sa modern guidelines. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. At Holy Week na, bakasyon na, kami po'y pansamantalang off-air tayo sa Frontline. Bukas at sa Biyernes, magkita-kita po tayo sa Lunes. Kayo, saan ba kayo? Magnilay-nilay. Re-reflect lang po. Tsaka yung mga babiyahe, ingat. Ingat po kayo. Ingat po sa biyahe at sana wag natin makalimutan yung tunay na kahulugan ng Semana Santa. At yan po mga balita at impormasyong dapat nyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.